Okay, video tutorial tayo paano mag-transfer ng kinita natin from Pi na kinonvert sa USDT papuntang GCash and then i-convert to peso. Pero hindi ko gagawin na actual, ipapakita ko lang sa inyo yung step kung paano gagawin. So, una, of course, kung may Pi kayo, I assume na ilipat nyo na sa OKX na exchanger. Okay? Or sample na lang muna. Sige, sa Pi tayo. Kunwari, kasi wala na akong Pi sa wallet eh. So, sample ha. Pi muna tayo. Okay? Sample nandito. So, pupunta kayo sa Pi browser. Okay? And then, sign into Pi browser. Kasi papasok kayo doon sa wallet nyo. Antayin natin mag-open. Okay. So, pag nandito na kayo sa wallet, di ba? Ayan. So, unlock nyo with your passphrase or your fingerprint. Depende kung ano yung naka-register sa inyo. Okay. So, wala nang Pi dito. Pero, given na meron kayong available balance dito, itong meron 0.62 Pi, dyan yung available na pwede nyo i-transfer. So, i-click nyo dito, itong pay/request. Yan. Tapos, manually add wallet address. So, saan nyo kukunin yung wallet address? Punta muna tayo doon sa OKX. So, saan nahanapin dito wallet address ng Pi? Dito sa deposit crypto. Yan. Click nyo yan. Tapos, kung wala pa dito sa recent or popular, i-search nyo na lang Pi. Ayan. Click Pi Network. Ayan o. Slide to continue. Ayan. Ito yung wallet address. Copy nyo lang. Click nyo lang. Ayan. Yung mga gusto magbigay ng Pi sa akin, ayan, wallet address ko. Sendan nyo lang ako. Okay. So, balik tayo ngayon dun sa Pi browser. Wallet. So, manually add wallet address. Ayan. Tapos, kung gaano karami yung Pi na gusto nyo ilipat. Sample, 100. Ayan. Sample, 100. Tapos, dito sa wallet address, paste nyo. Ayan. Yan. Tapos, send. Click nyo yung send. Tapos, confirm. Okay? Pag na-confirm nyo na yan, i-click natin. Wala naman ito transfer sa akin. So, mag-error talaga. Okay? So, yun na. Confirm lang, malilipat na yan doon papunta sa OKX. Antayin nyo lang, mga ilang minutes lang yan. Okay. So, sample nandun na sa OKX yung ano nyo. Yung Pi, lumipat na. Dadating yan, punta kayo dito sa asset. Pansinin nyo sa lower right asset. Papasok yan dito sa funding wallet. So, paano nyo maililipat yan? Ito ha. Okay. Kung papansinin nyo sa allocation, may funding, may trading, may earn. Yung sa akin, nasa trading. Kasi tinitrade ko yung sa akin ngayon. Pero pag galing sa Pi, papunta sa OKX, nasa funding wallet yan. So, pakita ko lang yung sample ko lang sa inyo. Ayan. Trading, USDT ililipat natin. Galing sa Pi wallet, Pi pa yan, hindi pa USDT. Ko-convert pa natin sa yan. Sa USDT, ayun. Sample ha. Kunwari, nasa sorry. Ulitin natin ha. Pagpasok nung Pi nyo, galing sa Pi wallet, papunta dito sa OKX, didiretso sa funding yan. So, ang dadating dito sa OKX wallet nyo, or exchanger is Pi. Okay? So, para ma-convert to USDT yan, yung Pi nyo, kailangan nyong ilipat muna sa trading. So, paano? I-click nyo tong transfer. Itong nasa katabi ng withdraw, in between withdraw and history. Transfer. So, from funding to trading. Yung asset, hindi pa USDT ha. Dapat Pi yan. Ito, i-click nyo yung arrow. So, walang makikitang Pi dito kasi naka-USDT sa akin. Click nyo yan. Itong may asset, palitan nyo ng Pi. Tapos, amount, max. Okay? And then, confirm. Pag nasa, na siya, pag nasa trading na siya, nasa trading wallet na siya, or trading account nyo, ang gagawin nyo naman, i-click nyo tong
nasa gitna, itong may arrow na baliktaran. Click nyo yan, mapupunta kayo ngayon dito. Okay? Pag nandito na kayo ngayon, since Pi yan, ang gagawin nyo, sell. Ibibenta nyo yung Pi nyo para maging USDT. Sell. Ayan. Tapos, kung gusto nyo agad-agad, kung ano yung current value nung Pi, that time na nag-exchange kayo, kagaya ngayon, kung mapapansin nyo dito, ito. Ang presyo ngayon is 2.14, naglalaro 3.4, 2.7. Yan yung current value ng Pi in dollar. Okay? Kung gusto nyo magpalit ka agad, ang gagawin nyo, itong limit order na to, palitan nyo ng, anong gagawin nyo? Palitan nyo ng market order. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-market order kayo, kung ano yung value na nandito, automatic, pag clinic nyo, yung, kunyari ito minove nyo to, kunyari, isa-sell nyo lahat. Dito nga pala, makikita nyo kung ilang percent, 25%, 50%, ganyan, hanggang 100%. Lahat ng Pi nyo gusto nyo i-convert to USDT kasi i-convert nyo to pera. And then, i-click nyo lang tong sell Pi. Ito ha. After nyo ma-select yan, i-click nyo tong sell Pi. Okay? Sell Pi. Ngayon, pag nag-sell Pi na kayo, magiging automatic, magiging USDT yan. Mawawala na yung Pi nyo. Kung gusto nyo naman, may hinahabol kayong presyo bago nyo ibenta, etong market, palitan nyo yung limit order. Saka nyo ilagay kung anong presyo gusto nyo. Kunyari, gusto nyo ibenta ng 2.5 na USDT. Pero aantayin yung umakyat muna yung value to 2.5 bago yan mag-execute ng order. Pero kung gusto nyo agad-agad, kung ano yung value that time, eto, market order. Okay? And then, kung gaano karaming Pi gusto nyo ibenta, kung kalahati lang muna, o 25% lang muna, pwede nyo i-type dito sa amount of Pi. Pwede nyo i-type. Kunyari, may 100 kayo, gusto nyo benta muna, 25 lang. O, type ko yan, 25. Okay? So, malinaw tayo dyan. Ngayon, pag na-sell nyo na, magiging USDT na yan. Mapupunta ngayon sa asset nyo. So, ngayon yung asset nyo nasa trading ha. Kasi nasa trading kayo. From Pi, ginawa nyo yung USDT. Pupunta ulit kayo dito sa transfer. Okay? Click nyo yung transfer. Tapos, etong from funding to trading, palitan nyo yan. Gawin yung, i-click nyo lang tong para magpalit from trading to funding. Okay? And then, asset nyo, USDT na, di ba? USDT na yan. I-click nyo lang tong max. Lahat nung USDT nyo, maano ngayon, tawag nito, mapupunta ngayon sa funding. Okay? Pag nasa funding na ngayon, pwede nyo na yan withdrawin. Pwede nyo ilipat kung saan yung exchanger nyo gusto ilipat. Kunyari, GCash ang pinag-uusapan natin ngayon, ililipat sa GCash. Okay? So, from trading to funding, mapupunta na yan sa funding account nyo. So, pwede nyo na ilipat yan. So, given na nandun na sa funding account, ang kiklik nyo na ngayon is withdraw na. Okay, withdraw. Click natin withdraw. Withdraw crypto. Yan. Okay. Ano i-withdrawin nyo? Asset. USDT. Saan nyo lilipat? Exchanges or wallets. Yan. Click nyo yan. Tapos, ang piliin nyo, Ethereum. Kasi yung nasa GCash is Ethereum network. So, nasa Ethereum. Ito. So, magkano lang yung fee niya sa paglilipat? Ayan o. Napakaliit lang. 0.86, hindi pa umabot ng $1. Okay? So, click nyo yung Ethereum. On-chain. Ngayon, saan natin kukunin yung address na ilalagay dito sa address? Punta tayo ngayon sa GCash. GCash. Ayan, buksan natin. Pag nasa GCash na kayo, ang i-click nyo naman, etong view all. Close muna natin to. Wait. Ito. View all. Click nyo yan. Scroll down ng konti.
Ito, G-Crypto. Click nyo yan. Lahat ng mga available na crypto pwedeng na-available dito, pwede nyo gamitin yan. Pwede kayo mag-buy and sell dito, pwede bumili, pwede magbenta. Ibig sabihin na benta, mako-convert kayo. Crypto to peso. So, saan tayo? Dito tayo sa itong market. Click nyo itong see all. Okay? Click nyo yan. Ito yung kailangan natin. USDT. Ito. Kasi dyan natin ililipat yung galing doon sa OKX papunta dito sa G-Crypto. So, USDT to USDT, di ba? USDT na wallet ng GCash ang tatanggap. So, click natin USDT. So, tatanggap, di ba? Pag tatanggap, ibig sabihin, receive. Ito. Okay. Pag click natin yan, lalabas yung wallet address netong G-Crypto na USDT. So, ito yung wallet address niya. Ito yung address. Dito natin ipapadala yung USDT natin galing OKX papuntang G-Crypto ng GCash. So, kopyahin natin yan. Click nyo lang yan. Ito. Ito na sa gilid. Ito. Yan. Click nyo lang yan. Pag na-click nyo na yan, balik ulit kayo doon sa OKX kasi magta-transfer pa kayo, di ba? Long press address. Long press address. Dahil may tumatawag. Ayan. Tapos, gano'ng karaming amount. Max yun na lang. Max 10 lang. Then submit. Okay? Pagkatapos ng submit, may mga confirmation yan. Okay? May mga confirmation yan. Like, hihingan kayo ng PIN galing sa email, tapos PIN galing sa cellphone, i-provide nyo lang. Okay? Alam nyo ng PIN, kayo naman nag-create niyan eh. And then, pag nandito na sa, sandali nga, cancel muna natin to. Sandali ha, para, sandali. Pag nandito na yan sa, pag nag-transfer na kayo, dadating yan dito in mga 2 minutes. Mga inanat, mga ganyan, 2 minutes. Okay? Pag nandito na ngayon yan, papasok ngayon yan dito sa account nyo, dito. Okay. And then, ang gagawin nyo, pagpasok dito, ang gagawin nyo naman ulit is, dito tayo. Lipat natin, sandali ha. Lipat natin. Ito, sell. Click nyo yan, sell. Tapos, kung gaano karaming USDT yung dumating sa USDT balance nyo, kunyari, sabihin natin 100. Tapos, sasabihin niya, you will receive, ayan you will receive, sa 100 nyo, you will receive 5,700. And then, yan lang, ganun lang ka na. And then, get quote. Click nyo lang get quote. Para kung, kasi nagbabago yan, babago-bago ang value ng pera, di ba? So, get quote, and then confirm nyo lang. Pagkatapos nun, mako-convert na yan to peso, no? Tapos nyan, dito naman ulit. Ito. Withdraw. Kasi galing yan dun sa G-Crypto, pag winidraw nyo naman, papasok na yun sa GCash wallet nyo. So, click nyo na yung withdraw. So, yung amount ng peso, yung 5,700, type nyo yan. Tapos, continue. Ituloy nyo lang kung ano yung mga hinihingi dyan. Tuloy nyo lang. Pag nakumpleto nyo na yan, punta na yan dito sa i-back lang natin to, i-X na lang yan. X na yan. Mapupunta na yan. Balik nyo lang. Mapupunta na ngayon dito yan sa wallet nyo. Dito sa wallet. Yan, papasok yan. Okay, pag nandyan na, tapos na, nasa sa inyo na, saan nyo gusto dalhin? Ilipat nyo ba, transfer nyo ba sa bank account nyo? Di ba? Nasa sa inyo na yan. Anong gusto nyo? Gusto nyo, GCash to GCash. So, ganun lang siya kadali. Okay? Kung may natutunan kayo, subscribe naman sa YouTube channel natin. Makatulong man na ng konti. Salamat!